Mainit na pinag-uusapan ngayon sa kahit saang sulok ng mundo ay ang Israel-Hamas war. Marami nang naglabasang mga analyst kahit na mga religious sector ay pinag-uusapan ito, lalong-lalo na involved ang Israel. Dahil sa mundo ng relihiyon, lalong-lalo na't mga Kristyan, ay malaki ang papel ng Israel kung ang pag-uusapan ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Noong October 7, 2023, inatake ng Hamas ang Israel at dahil dito hanggang ngayon hindi pa natatapos ang sigalot sa naturang lugar. Kaya malutong na pinag-uusapan ngayon ang Israel-Hamas. Alam niyo ba mga kaibigan na ang salitang Hamas ay nasa Biblia pala? Gusto ko lang ipapansin mga kaibigan na ang salitang Hamas lang ang ating titingnan sa Biblia. Hindi ko sinasabi na ang Hamas na umatake sa Israel noong October 7 ay ang Hamas na ating babasahin ngayon sa Biblia. Sa Greek Interlinear Bible mga kaibigan, sa Genesis chapter 6 verse 11 ay nakasulat ang salitang Hamas. Sa H2555 ay nakasulat ang salitang Hamas at kung i-pronounce ito mga kaibigan ay Hamas. At nang tingnan ko ang meaning nito mga kaibigan ay very shocking sapagkat ito ang aking natuklasan. Ang meaning nito mga kaibigan ay violence or wrong. Origin, kamak, violence by implication, wrong by method, unjust, gain. Again mga kaibigan, hindi ko sinasabing sila yon. Pinag-aralan lang natin sa Biblia, sa Greek Interlinear Bible, ang salitang Hamas na nangangahulugan itong violence, unjust, or wrong. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Hamas na umatake sa Israel noong October 7, 2023. Lumabas sa Lebanese television ang spokesperson ng Hamas at tahasan itong sinabi mga kaibigan na they justified ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi nila pinagsisisihan ang kanilang ginawa kahit paman marami ng mga bansa ang kumukondina sa gawang ito. Hindi rin natin maikakaila mga kaibigan na marami rin ang mga kumukondina sa ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza dahil ayon sa mga report may mga inosenteng nadadamay gaya ng mga bata, babae, mga matatanda. Subalit ayon naman paawat ng Israel dito mga kaibigan sapagkat kung sila ang tatanungin, nais talaga nilang maubos ang Hamas dahil kapag hindi nila ito ginawa ay marami pang gagawing malaking pag-atake ang grupong Hamas. At sa paglabas nga sa telebisyon ng spokesperson ng Hamas, inamin nga nito na hindi yun ang una nilang gagawing pag-atake sa Israel. May pag-atake pa silang pangalawa, pangatlo at pang-apat. Ibig sabihin, walang katapusan ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel. Ayon naman sa dating membro ng Hamas, anak ng founding leader ng Hamas, ayon sa kanya mga kaibigan, nais lang daw ubusin ng Hamas ang Israel at nais nilang itatag ang Islamic State. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga Israelita mga kaibigan kung bakit porsigido silang ubusin ang Hamas kahit paman marami ng bansa ang nananawagan ng ceasefire. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa ceasefire? At ayon sa report ng UNTV television dito sa Pilipinas mga kaibigan, ay napatay ng Israel ang dalawa sa mga lider ng grupong Hamas sa Gaza. At ayon sa ulat, sa nakalipas na 24 oras mga kaibigan, ay napalibutan na ng Israel ang Gaza. Kaya matindi ang palitan ng putukan sa naturang lugar sapagkat hindi rin papatalo ang Hamas. Sa kabilang dako mga kaibigan, nagdeklara naman ang Houthi ng giyera laban sa Israel.
Subalit hindi pa ito pinapansin ng Israel sapagkat nagfo-focus pa sila ngayon sa Gaza. Sino naman ang Houthi? Ang Houthi mga kaibigan ay mga rebeldeng grupo sa Yemen. Pinaniniwalaan din mga kaibigan na ito ang gagawing proxy laban sa Israel ng Iran. Ayon sa mga nakakakilabot na report mga kaibigan, Iran ang nagsusupport sa Hamas ng mga armas upang atakihin ang Israel at ang Houthi sa Yemen mga kaibigan ay naghihintay ng hudyat mula sa Iran. Subalit kung ang Iran naman ang tatanungin mga kaibigan, hindi ito inaamin ng Iran. Dagdag pa ng Iran mga kaibigan, Israel daw ang gumagamit sa Hamas upang kanilang mapasok ang Gaza. Kung baga, sinasakyan nila ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel upang masakop ng Israel ang Gaza. Subalit kung ang Israel naman ang tatanungin mga kaibigan, ito ay sinabi na rin ng spokesperson ng Israel, hindi nila ito gagawin. Bagkus nais nilang magkaroon ng kapayapaan ang mga Palestino sa Gaza. Paano naman mga kaibigan kung umatake ang Yemen sa Israel? Ano ang impact nito? Ang Yemen mga kaibigan ay nasa babang parte ng Saudi Arabia. Ibig sabihin, kung umatake ito sa Israel, dadaanan muna nila ang Saudi Arabia. Ibig sabihin mga kaibigan, kung sakaling pumalyar ang mga missiles at rocket attack ng Yemen papuntang Israel, ito ay babagsak sa lupain ng Saudi Arabia. Hindi matutuwa ang Saudi Arabia rito, maliban na lang kung sumali na rin ang Saudi Arabia sa giyerang ito laban sa Israel at padadaanin ang Yemen sa kanilang kalupaan at papunta itong Israel. Subalit ngayon mga kaibigan, hindi pa nakikialam ang Saudi Arabia maging ang Ehipto. Subalit meron silang ginagawang mga humanitarian aid gaya ng mga food packs mga kaibigan. Nanawagan na rin ang Saudi mga kaibigan ng kapayapaan or negotiation for peace. Marami ang mga bumoto rito, meron din ang nag-abstain, meron din namang ayaw ng ceasefire. Isa na riyan mga kaibigan ang Israel at ang US. Maraming mga naniniwala mga kaibigan na kung sakaling magtagal pa ang gyerang ito ay may mas malaki pang gyerang magaganap sa buong mundo dahil sa tinatawag na Allied Nations, sapagkat titindig ang ibang mga bansa upang tulungan ang kanilang allied nation. Ang Israel, maraming alyadong bansa mga kaibigan. Ganon din ang Hamas, Gaza o ang Iran mga kaibigan. Kasama na riyan ang China at ang Russia. Pinaniniwalaan rin mga kaibigan na ang China at Russia ang tumutustos sa Iran in terms of economic, sapagkat ang Iran mga kaibigan ay hindi naman gaanong mataas ang kanilang ekonomiya. Subalit sa tulong ng China at Russia, nakakatulong ito upang tumaas ang ekonomiya ng Iran, dahilan upang makaipon ito ng maraming armas pandigma. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito? Mga kaibigan, let's pray for peace para rin sa mga sibilyang nadadamay.